Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Ana Carissa Grandin, isang Pilipina sa Canada na pinaslang ng kanyang pastor na asawa. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Matalino, mabait, makadiyos at halos perpekto sa paningin ng karamihan si Philip, ang asawa ni Carissa. Sa mata ng kanilang simbahan, ang kanilang relasyon ay tila match made in heaven. Pero noong gabi ng October 17, 2011, isang tawag sa 911 ang gumising sa katahimikan. Isa sa kanilang mag-asawa ang humingi ng tulong. Ito ang kasong yumanig sa komunidad ng mga Pilipino sa Toronto, Canada. Ipinanganak si Ana Carissa Darbin noong November 1981 sa Pasay City dito sa Pilipinas. Isang taon pa lang siya nang lumipat ang kanilang pamilya sa Canada. Lumaki siyang matalino, mabait at relihiyosa. Nagtapos siya with honors sa University of Toronto noong 2006 sa kursong Human Biology and Archaeology at agad nagtrabaho bilang casualty underwriter sa Berkeley, Canada. Aktibo si Carissa sa Baptist Church at dito nakilala niya si Philip Grandin, isang outgoing at debotong pastor na nagtapos ng theology at agad ring nagsilbi sa simbahan. Pareho silang makadiyos kaya't hindi nakakapagtaka na mauwi sa pag-iibigan ang kanilang ugnayan. Ikinasal sila noong October 11, 2008 at sabay na naglingkod sa simbahan. Nang maglaon, lumipat sila sa Scarborough at nangarap bumuo ng sariling pamilya. Sa Ennerdale Church, itinuring si Carissa bilang inspirasyon. Kahit may iniindang sakit sa atay, hindi siya kailanman nagreklamo at lagi siyang masayahin at positibo sa buhay. 3 taon matapos silang ikasal, lalong naging masaya ang mag-asawa nang malaman nilang buntis si Carissa. Sa sobrang tuwa, tinawag agad nila ang baby na si Jellybean, kahit hindi pa nila alam ang kasarian. Ngunit noong October 17, 2011, isang panic-stricken na si Philip ang tumawag sa 911. Ayon sa kanya, nadatnan niya si Carissa na walang malay at nalunod sa bathtub. Isinugod pa sa ospital si Carissa, pero idineklarang dead on arrival kasama ang anak na sanggol sa sinapupunan. Gulat na gulat ang kanilang simbahan, ngunit para sa mga nakakaalam sa matagal ng karamdaman ni Carissa, tinanggap na lang nila ito bilang isang malungkot na kapalaran. Inilibing ang mga labi ng mag-ina sa Mount Pleasant Cemetery, samantala si Philip ay inilarawan ng marami bilang isang mabuting tao na hindi karapat-dapat malugmok sa ganitong trahedya. Pero noong May 4, 2012, 6 na buwan matapos ang insidente, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Inaresto ng mga pulis si Philip Grandin dahil siya umano ang pumatay sa kanyang buntis na asawa. Sa imbestigasyon, sinabi ni Philip na nagja-jogging siya noong gabi ng October 17 at pag-uwi niya noong 10:45 PM, nadatnan niyang nakalubog si Carissa sa bathtub. Ngunit sa 911 call, napansin ng mga pulis na hindi agad sinubukang alisin ang asawa mula sa tubig para bigyan ng CPR na isang bagay na agad nilang ikinabahala. Sa loob ng 5 minutong tawag sa 911, paulit-ulit na inutusan si Philip ng operator na alisin si Carissa mula sa bathtub. 2 beses niyang sinabi na hindi daw niya kaya dahil madulas at mabigat daw ang katawan nito. Pagsapit ng ika-6 na minuto, nagawa niyang umanong buhatin si Carissa at sa sumunod na 4 na minuto ay maririnig si Philip na nagbibigay ng CPR habang nagbibilang ng malakas. Sa ika-10 minuto ng tawag, dumating na ang ambulansya at doon na naputol ang linya. Nang ipakita kay Philip ang autopsy report, nakasaad doon na si Carissa ay nalunod. Pero sa toxicology report, natuklasang may laman ng atiban ang kanyang sistema na isang pampakalma na may side effects gaya ng antok at pagkahilo. Sinabi ng mga polis na nakausap na nila ang doktor ni Carissa at pinabulaanan nitong siya ang nagreseta ng atiban, kaya't lumalabas na tanging si Philip lang ang posibleng nagbigay nito. Sa kabila ng lumalakas na ebidensya, mariing itinanggi ni Philip ang anumang kinalaman sa pagkamatay ng asawa. Ayon sa kanya, hindi man perpekto ang kanilang pagsasama, ay hindi raw niya kayang saktan si Carissa
o ang kanilang anak. Doon niya isiniwalat ang hindi alam ng karamihan na ang kanilang relasyon na tila perpekto sa paningin ng iba ay dumaraan din sa problema. Bago mamatay si Carissa, sumailalim sila sa isang marriage counseling. Ayon kay Philip, ang dahilan na inahuli siya ni Carissa na may relasyon sa isang 36 years old na babae na kilala sa apelyidong Florentino. May kalituhan man sa unang pangalan nito, Aileen or Aileen, isa lang ang malinaw, siya ang naging dahilan sa pag-aaway ng mag-asawa. Si Florentino, ang babaeng karelasyon ni Philip, ay naiulat na malapit na kaibigan ni Carissa. Isa rin siya sa madalas dumalo sa kanilang church services at ayon sa ilang ulat ay isa ring nani. Natuklasan ni Carissa ang relasyon ng dalawa noong August 2011, halos 2 buwan bago siya mamatay. Sa kabila ng sakit, hindi siya naging hysterical at sa halip, pinili niyang patawarin si Philip at si Florentino. Tinanggap niya muli ang kanyang asawa, kapalit ng pangakong tatapusin ito ang bawal na relasyon at natalo sa regular na marriage counseling. Ilang araw matapos ang revelasyon, lumapit ang mag-asawa kay Pastor Stephen na isang marriage counselor. Sa unang session pa lang, inamin ni Philip ang pakikiapit kay Florentino at isiniwalat din ang kanyang pagka-addict sa mga X-rated video online. Bilang tugon, iminungkahi ni Pastor Stephen ang 3 bagay. Una, na magbitiw si Philip bilang pastor. Ikalawa, na magpatuloy sila sa counseling. At ikatlo, na humanap sila ng paraan para matigil ang access ni Philip sa pornografiya. Tinanggap ni Philip ang mga payo at ayon kay Pastor Stephen, nagdasal silang mag-asawa habang umiiyak si Philip. Sumunod din si Philip sa payo ni Pastor Stephen na mag-resign bilang isang pastor. At si Carissa naman ay naglagay ng internet filter sa kanilang computer para tulungan siyang magbago. Kalaunan, nakahanap si Philip ng trabaho bilang isang nurse at na-promote pa bilang senior nurse sa O'Neill Nursing Home. Ayon pa sa kanya, ginawa niya ang lahat para maging maayos ang kanilang relasyon. Dumadalo siya sa counseling, iniiwasan na si Florentino at hindi na raw bumibisita sa mga X-rated websites. Bilang isang babae, si Carissa ay matalino at malakas ang kutob. Sa isang counseling session noong October 2011, kinompronta niya si Philip at ayon sa kanya, ramdam niya na may ugnayan pa rin ito kay Florentino at hindi nga siya nagkamali. Dahil dito, umamin si Philip at hindi lang sila nagkakausap. Pero may nangyari rin sa kanila ni Florentino sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Dagdag pa niya, hindi rin niya mapigilan ang sarili sa panonood ng X-rated websites at umabot na rin siya sa mga site ng escorts. Sa kabila ng lahat, pinatawad pa rin siya ni Carissa. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas ng kanyang paniniwala na balang araw ay magbabago ang kanyang asawa. At higit sa lahat, dahil gusto niyang lumaki sa buo at masayang pamilya ang sanggol na kanyang dinadala. Sa interogasyon, iginiit ni Philip na bagamat hindi siya naging tapat at atig sa mga X-rated videos, hindi raw niya kayang saktan ng kanyang mag-ina. Inulit niya ang kanyang alibay na wala siya sa bahay nang nalunod si Carissa sa bathtub. Pero lalong naghinala ang mga investigador nang hindi niya masabi kung saan eksaktong ruta siya tumakbo noong gabing iyon. At tungkol naman sa atiban na nakita sa katawan ni Carissa, sinabi ni Philip na posibleng kusang ininom ito ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga otoridad. Ayon sa medical records, ni minsan ay hindi nireseta ng doktor ang atiban kay Carissa. Tanging si Philip lamang bilang nurse ang may access sa gamot na karaniwang ibinibigay sa matatandang pasyente ng nursing home kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa hukom, hindi sapat ang bigat ng ebidensya para hindi siya payagang magpiyansa. Pinayagan siyang makalaya kapalit ng 305,000 Canadian dollars sa kondisyong hindi siya lalabas ng kanilang bahay habang patuloy ang kaso. At dahil dito, nagalit ang pamilya ni Carissa, lalo na ang kapatid niyang si Hannah sa desisyong payagan si Philip na makapagpiyansa. Aniya, lumipat sila sa Canada para sa mas maayos na hustisya, pero tila mas pinapanigan ng sistema ang akusado kaysa sa biktima.
Noong November 2014, nagsimula na ang paglilitis at nag-plead ng not guilty si Philip. Ipinaliwanag ng hukom sa jury na para mahatulan siya ng first-degree murder ay kailangan nilang mapatunayan na may plano at intensyon si Philip sa pagpatay. Kung hindi ito mapapatunayan, maaaring bumaba ang kaso sa manslaughter. Sa simula pa lang, sinabi ng prosecutor na si Philip ay hindi mabait na pastor na kilala ng lahat. Ayon sa kanya, handa itong pumatay para lang makalaya at masunod ang tawag ng laman. Ipinakita niya noong October 10, 2011, isang linggo bago mamatay si Carissa, ay nag-search si Philip kung nakakamatay ang 100 mg na atiban at tungkol sa autopsy at toxicology reports. Kasunod nito, naghanap siya ng escorts online. Iyon din ang araw na isinugod sa ospital si Carissa dahil sa pagkahilo at pagsusuka. Lumalabas sa blood test na may atiban siya sa katawan na gamot na hindi nireseta sa kanya. Ayon sa prosecutor, nilagyan ni Philip ng gamot ang banana smoothie saka pinapaligo si Carissa sa bathtub. Nang mahilo na ito, ay nilunod niya. Ipinakita ng prosecutor sa jury ang larawan ni Clarissa na isang masayang buntis at sinabing huwag kayong maniniwala kung sasabihin nilang nagpakamatay siya. Isa itong kasinungalingan. Ayon sa prosecutor, ang motibo ni Philip sa pagpatay kay Carissa ay upang makasama ang kanyang kalaguyong si Florentino. Dumalo si Florentino sa korte at pilit na tinatago ang muka. Pinilit siyang tumistigo matapos utusan ng hukom. Sa witness stand, inamin ni Florentino na nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Philip simula noong 2011. Nagsimula ito sa simpleng usapan sa simbahan na nauwi sa matinding emosyonal at pisikal na ugnayan. Ginamit nila ang Yahoo Messenger at nagkikita pa ang dalawa sa basement ng bahay nila Carissa. Nadiskubre ni Carissa ang relasyon noong August 2011 at pinatawad sila. 2 linggo bago mamatay si Carissa ay nagreklamo si Philip sa kanilang family doctor ukol sa problema nilang mag-asawa. Ayon sa doktor, sinabi ni Philip na kung may pagkakataon siyang pumili, hindi si Carissa ang pipiliin niyang maging asawa. Ipinakita din ng prosecutor ang cellphone records na nagpapatunay na nagsisinungaling si Philip na wala siya sa labas nang mangyari ang insidente, kundi nasa bahay lang at kausap si Florentino habang nalulunod si Carissa sa bathtub. Sa closing argument, ginamit ng prosecutor ang autopsy report, toxicology, computer forensic at cellphone data upang ipakita ang malinaw na intensyon ni Philip. Hindi tumestigo si Philip at ayon sa kanyang abogado ay posibleng aksidente o suicide ang nangyari. Inilahad ng kanilang psychiatrist na si Carissa ay maaaring na-depress. Ipinakita rin nila na walang nawawalang atiban sa nursing home kung saan nagtatrabaho si Philip. Ayon sa depensa, si Carissa ang nag-research at uminom ng atiban. Aksidente lang daw ang pagkalunod at aminado sila sa pagtataksil ni Philip pero ikiniit nilang wala siyang balak pumatay. Noong December 2014, nahatulan si Philip ng manslaughter imbes na first-degree murder. Pinatawan siya ng 15 taon na pagkakakulong. Ngunit makalipas ang 3 araw, pinalaya siya pansamantala ng hukom dahil lumalabas na ang isang juror ay nagdesisyon base sa haka-haka. Umabot ang kaso sa Supreme Court. Sa ikalawang trial noong 2019, guilty ulit si Philip at nag-apela ulit ang kanyang kampo. Noong May 2022, muling pinagtibay ng 3 hukom ng Supreme Court ang hatol na guilty sa manslaughter. Ayon sa kanila, bilang nurse at asawa, may responsibilidad si Philip na bantayan si Carissa. Hindi rin kapanipaniwala na hindi niya tinulungan ang nalulunod niyang asawa. Matapos ang 10 taong paglilitis, sa wakas ay nakamit na ng pamilya ni Carissa ang hustisya at sinimulan na nila ang proseso ng paghilom. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Ana Carissa Grandin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.